Misteryo sa pagkawala ng boyfriend ko. Ako si Angela at ang kwentong ito ay tungkol sa misteryong pagkawala ng boyfriend kong si Roland. Laking Maynila ako at doon din nagtatrabaho, pero noong 2019 ay nadestino ako sa probinsya ng Ilocos Norte. Libre naman ang kumpanya namin ang bahay na titirhan ko, pero sa bahay na yun ay ako lang at ang caretaker ng bahay na si Lolo Efren ang nakatira dito. Pero si Lolo Efren ay may sarili ring bahay na di kalayuan sa bahay na titirhan ko. Kaya naman nung ako ay dumating sa bahay na yun ay nagpasya na rin siyang lumipat muna sa sarili niyang bahay. Dahil hindi daw magalatignan sa mata ng ibang mga tao na magkasama kaming nakatira sa iisang bahay na inuupahan ng kumpanya ko. Umalis na si Lolo Efren at umuwi na sa kanyang bahay. Dahil sa pagod ay agad akong nakatulog. Nagising ako na medyo dapit hapon na. Nakita ko ang isang lalaki na kahit medyo padilim na ay tuloy pa rin sa pag-aayos o pagtanggal ng mga damo sa bakuran ng bahay. Agad akong lumabas ng pinto upang lapitan ang lalaki. Pero bago pa man ako lumabas ay nakita ko na ang lalaki na matamis ang ngiti habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam pero parang ang gaan ng loob ko pakiramdam ko sa lalaking ito. Kaya naman agad ko siyang nilapitan at kinausap. Nagpakilala siya bilang si Roland at apo ni Lolo Efren. Pero agad niyang sinabi na sana ay wag na wag kong babanggitin kay Lolo Efren ang tungkol sa kanya na nakita ko siya dito. Dahil panigurado daw na magagalit si Lolo Efren sa kanya. Dahil ayaw na ayaw daw ni Lolo Efren na andito si Roland, lalo na kapag may babaeng nakatira sa bahay na kanilang binabantayan. Dahil sa gaan ng loob ko sa kanya ay sumang-ayon na lang ako sa gusto niya na hindi ipaalam kay Lolo Efren na nakita ko siya dito. Kaya dapat ay magpanggap ako na wala akong nakita o nakilala na Roland. Tuwing andito si Lolo Efren ay wala naman si Roland. Hindi na ako nagtataka dahil nga sinabi na ni Roland ang dahilan. Hindi ko rin naman pwedeng itanong kay Lolo Efren ang kahit na anong tungkol kay Roland dahil magtataka ito kung paano ko nalaman ang pangalan ng kanyang apo. Kapag wala si Lolo Efren ay agad namang pumupunta si Roland sa apartment upang makipag-usap at kwentuhan sa akin. Masaya siyang kausap kaya naman hindi ko napigilan na mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Roland at dahil rin sa nahulog na ang loob ko sa kanya ay hindi ko na pintagal pa at agad ko na siyang sinagot. Tuwing gabi rin ay dito na natutulog sa kwarto ko ang boyfriend ko. Halos 5 buwan na ang relasyon namin at wala pa rin ibang nakakaalam ng tungkol sa amin. Pero 1 buwan na lang ay kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Kinausap ko si Roland tungkol sa nalalapit na pagbalik ko sa Maynila. Pero nakiusap siya na huwag ko daw siyang iwan dahil hindi niya kakayanin at malulungkot na naman daw siya dito na mag-isa. Pero sinabi ko naman sa kanya na pwede naman siya sumama sa akin at tutulungan ko siyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Pero ikiniit niya na hindi siya makakaalis dito kahit na gustuhin man daw niya na sumama sa akin. Matapos niyang sabihin sa akin yun ay agad niya lang akong niyakap at hinalikan. Aaminin ko sa inyo ng gabing na yun ay mayroong nangyari sa aming dalawa. Paggising ko ng umaga ay tulad ng dati ay wala na sa tabi ko ang boyfriend ko. Hindi naman na ako nagtaka dahil araw-araw naman simula nang maging kami ay ganun ang routine ng aking paggising. Pero lumipas ang buong araw ay hindi na nagpakita sa akin si Roland. Hanggang sa pagtulog ay hindi rin siya tumabi sa akin. Siguro dahil yon sa sinabi ko sa kanya na babalik na ako sa Maynila. Lumipas ang 2 araw ay sobra na ang pag-aalala ko sa boyfriend ko dahil parang bula lang itong nawala. Inabot na ng 1 linggo ay wala pa ring Roland ang nagpakita sa akin hanggang sa makalipas na ang 1 buwan kung saan ay kinabukasan ay aalis na ako pabalik sa Maynila. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na tanungin si Lolo Efren tungkol kay Roland. Baka sa mukha ni Lolo Efren ang pagtataka at pagkagulat dahil hindi lang daw sa akin nagpakita si Roland maging halos sa lahat ng mga nangupahan sa bahay na iyon. Pero nagtataka nga daw si Lolo Efren bakit at paano ko natagalan na tumira sa bahay na yun dahil halos lahat ng tumira doon na nakakita kay Roland ay hindi natitiis na tumagal sa bahay na iyon.
Nagtaka ako sa mga sinabi ni Lolo Efren at sinagot ko siya na bakit naman hindi nila matatagalan na makasama si Roland, mabait na tao naman ito. Napakunot noo si Lolo Efren at sinabi na paano ko daw nalaman na mabait si Roland at sino nga naman daw ang taong makakatagal sa bahay na mayroong kaluluwa o multo na nagpapakita. Nagulat ako sa mga sinabi ni Lolo Efren kaya tinanong ko siya kung ano ang ibig niya sabihin. Anong multo? Anong kaluluwa ang sinasabi mo, Lo? Tanong ko sa kanya. Ang apo kong si Roland, hanggang ngayon ay hindi pa rin natahimik ang kaluluwa niya simula nang namatay siya sa bahay na ito. Gulat na gulat ako sa mga sinabi ni Lolo Efren. Halos hindi ako makapagsalita habang tuloy-tuloy lang siya sa pagkwento tungkol sa kung paano nawalan ng buhay ang apo niyang si Roland sa bahay na ito. Hindi ko na itidetalye ang kwento kung paano siya nawalan ng buhay sa bahay na ito. Kaya pala sinabi niya sa akin na kahit gustuhin man niyang sumama sa akin sa Maynila ay hindi niya magagawa dahil hindi siya pwedeng umalis sa bahay na ito. Kinabukasan ay umalis na ako sa bahay na tinitirhan ko ng halos na 6 na buwan at kung saan ko nakilala ang boyfriend kong multo. Babalik na ako sa Maynila at pipilitin na kalimutan ang lahat ng nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ko. Mahigit 1 buwan na ako sa Maynila nang makaramdam ako ng kakaiba, pagsusuka at pagkahilig sa maasim na mangga, kaya agad akong nagpatingin sa doktor at nakumpirma ko na ako ay buntis. Pero sino ang ama? Ang boyfriend kong multo?